po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Hindi nyo mandurukot dito. Meron tayong mga naaano, pero small time. Para sa akin ha, small time yun. Small time niya ikukumpara mo sa Pilipinas. Yung mandurukot, pambihira, oo. Small time yung mga mandurukot dyan sa Europe. Walang kwenta. Kung Pilipino ka, expert ka na dyan. Ha? Hindi kasi marami nagugulat din na parang ang Europa daw, lalong-lalo na yung Paris, napakaraming lalo na dyan sa Eiffel Tower, daming mandurukot dyan, ang daming ganito-ganito. Naku po, walang kwenta. Sa Pilipinas, yung snatcher dito, mga 10 sila, magdidikit-dikit sa'yo. Yeah? Yan, 1, 2, 3. Ano yun? Pwede ka pang sumayaw-sayaw eh. Yeah. Ano ibig ko sabihin? Ibig sabihin, yung sinasabi ninyong masama sa ibang bansa, pag ikinumpara mo sa Pilipinas, wala. Sa atin, sagad. And what's happening in the streets symbolizes what happened in the government. Kung meron kayong corruption dyan sa ibang bansa, kasi sinasabi nila, di rin naman perfecto dito, marami rin corrupt. Sa Amerika, ganun din, may mga corrupt din daw. Sa Pilipinas, hindi. Kasi dyan, pagka nahuli kang corrupt, magre-resign ka, ipe-persecute ka, prosecute ka talaga. Ganun eh. Sa Pilipinas, hindi. Yung mismong pinuno magsasabi sa'yo, magnakaw ka na kasi, tangina, masisilip naman kung kami-kami lang ang magnanakaw. Kailangan lahat tayo para walang aamin. Ganun eh. Nagigets nyo? Sa Pilipinas, ganun. Para bagang kailangan lahat tayo. Kasi pag ako lang, isusuplong nyo ko. So mabuti tayong lahat. Ganun ba? So kayo nga lahat. Mismong departamento, corrupt. Mismong presidente, ewan. Totoo. Baka kala ninyo ako lang nagsasabi niyan. Ito, ipapaliwan. Ipanoorin natin ito ha. Napakaganda nito. Makikita ninyo kung gaano na tayo kakurap at gaano katindi yung systematic corruption, institutionalized corruption sa Pilipinas. Usapan natin. Alam mo, pagka kayo nagsimula talaga, wala katutunguhan yung ating pinag-uusapan eh. Binabalita lang po natin dahil sa halos araw-araw. Hindi, binabaligtad nyo na yung ikot ng daigdig naman. Hindi na pwede yan. Halos araw-araw po, malalakas ang lindol. Ito, magnitude 6.0. Kanina, maganda ito ha, sandali. Intro lang ito. Umaga dyan po sa Surigao del Norte. Yan, bago yan ha. Magnitude 6.0, Sen. Saan yan? Sa bayan ng General Luna, Surigao del Norte, 7:03 a.m. kanina. General Luna? Opo. Surigao na ito, Sen, ha? Surigao. Ibang lugar po ito kaysa doon sa mga nauna. At ngayon daw po ay nawalan sila ng kuryente dahil sa pangyayari na yan. Kaya alam niyo naman ang Surigao, napakaraming mga, lalo yung bahagi dyan sa tagito, yung maraming mga turista. Dinadayo yung lugar na yan eh. Pero ako sa tingin ko, sa dami ng mga kalamidad na yan talaga nagpapatibay sa ating mga Pilipino, di ba? Yan ang, kumbaga ay hinaharap natin at nagpapatatag sa atin bilang isang tunay na Pilipino. Yan, ay totoo naman yan. Ang Pilipino talaga, dahil sa resilient siya di ba? Matyaga siya, resilient. Alam niya na lahat nito'y pangkaraniwang nangyayari para subukan siya talaga eh. Paano mo nga naman susubukan ang katatagan ng isang tao kung di siya dadaan sa ganyan, di ba? Tama po. At pinadadaan sa ganyan eh. Kasi pag halimbawa kunwari yan lang yan, hindi siya maniniwala eh. Totoo po. Di ba? Pero ito, nanginig na ang lupa pag hindi ka pa naman naniwala dyan, ewan ko na lang. Kamukha niyan, yan ba yan? Opo, Surigao del Norte po ito.
Ang minsan lang ho kasi, Sen, ang hindi natin matanggap, ito, natural calamities po ito, natatanggap natin. Ang mabigat kasi, Nelson, yung nung man-made calamities, Sen, na dapat sana hindi nangyari, hindi naganap, pero yun po. At isa nga po ang itong kinakaharap ng ating bansa ngayon. Yun ang Nakapanginginig ng laman. yun ang nakakagalit. Opo. Kung bakit yung kawalang-iyaan ang nananaig. Samantalang ang dami niyang kayang isipin sa ikabubuti ng ating bansa. Opo. Kasi lalong-lalo na may pinag-aralan naman sila eh. Yan, opo. Sana man lang kung alam mo na itong mga taong ito hindi nakatuntong sa paaralan eh. Kahit grade 2 hindi umabot eh. Di ba? O kaya naman wala silang kinagisnan na pamilya. Ang mga kahalubilo nila ay puro mga hayop sa kagubatan. Nako, oo. Pati salita ng mga hayop naiintindihan nila. Baka sakaling masasabi mo nang dahil sa kanilang pinagmulan. Kaya nakaisip ng ganun eh. Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo, isa po yan. Opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba mamahaling eskwelahan pa talaga. Yung iba nagsipasok pa sa seminaryo eh. Meron pa ko ba? Talaga, Ang tinutukoy niya dito yung mga politiko di ba, na merong pinag-aralan, maayos ang pinag-aralan, pero bakit ganun? Kaya sabi ko nga sa inyo, wala talaga sa pinag-aralan yan eh. Hindi, totoo. Kasi bakit ganun? Bakit yung iba pa nga, nagseminaryo eh. Hindi, alam mo, matindi itong ganitong klaseng sitwasyon sa Pilipinas. Kasi alam mo naman sa Pilipinas yung mga feeling educated, di ba? Lalo na yung tatlong tanga. Kilala niyo yung tatlong tanga? Na feeling educated. Pero pag titignan mo logic, wala. Ito naman, sinasabi dito, yung mga mambabatas natin, mga government official na ang tatalino, Harvard, Oxford. Pero grabe ang morality, yung corruption sa puso. Di ba? Wala kung sino? Wala akong Mamaya sasabihin ko sa iyo. Sige po. Sige. Magtataka ka kung bakit parang nasaniban eh. Demonyo yan. Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Naku po, patay. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Yung pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi. Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Nakaw! Ayan na. Pagkaraniwan yung magnanakaw dahil sa, alam mo, may kapangkaraniwang may damdamin dyan may guilt feeling din yan, nahihiya. Totoo naman tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam gabi. Saka nakatay pa mukha. Nakataki pa, dahil nahihiya Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yan. Kung tawagin honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Sapagkat alam mo, ano na ito yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madidescribe mo, yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan Hindi na milyon ito, hindi na bilyon trilyon ang pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, nahiya. Yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Wala nga pampagamot Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Makikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko. Mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Kaya mo na ko, sabi niya, importante lang, meron silang... Meron sa sapi sa paa. Isip mo, kaliwa, berde, yung kanan, blue Butas pa yan.
Pero kahit papano, nabigyan lahat ng tsinelas mga bata. Tsinelas pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, Sen, halang ang kaluluwa. Yung? Hindi naman akin yun eh. Ay, hindi ba halang ang bituka? Iba kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi, ako nung ako'y... Halang ang kaluluwa. Hindi, totoo nga. Bigyan ko kayo ng kwento. Mamaya, ikikwento ko ulit sa inyo. 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman, pagka yung mga kontrabida nag-away. Opo. Yung Fernando Po Jr. Pagkatapos yung, alam mo yung Mary Walter, di ba? Yan. Kilala mo yun eh. Opo. Ikaw naman eh. Official ng Red Cross po. Sen, ang tanda na nun Napakapaghalataan kayo Yan Hindi ba si Mary Walter? Si Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niya, si Ruben Rustia yata yun. Kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng kalabaw noon eh. Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon eh. Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter. Mga halang ang kaluluwa. Yan, mahalang ng kaluluwa. So na-internalize ko yung may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip. Hindi mo na naiisip kung anong magiging kahihinatnan, anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Ang iniisip mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Nga Hindi ba? Well, biblically talagang yan walang kabusugan, walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay mini-make-upan, ano kayang mabuti nating gawin? Paano mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan dito mga kababayan, kung bakit bagang, kasi yung iba, dati, slight lang. Yung magnanakaw lang. Diba? Para sa sarili, magnanakaw lang ng bahagya. I mean, bagamat sa magnanakaw, pero hindi mo naman sasagarin to the point na you would step on someone, di ba? Or you would damage someone. Or may madidisgrasya ka, di ba? Hindi, ngayon hindi na eh. Parang wala ng kasapatan, di ba? Iyan po kasi yung sinasabing yung sa Biblia, di ba? Ang tao pasama ng pasama. As the day or the end times is coming, people will be lovers of themselves. At the same time ito po ay wala na pong kasapatan ng tao. Ibig sabihin hindi na ho sila nasasatisfy. Yung bagang di ba, mayaman ka na. Hindi mo na nga maalam kung saan mo ilalagay pera mo eh. Susunugin mo na nga lang para lang talaga maitago mo eh. Pero gusto mo pa yung mag-kickback ng mag-kickback. Yan po ang sitwasyon ngayon sa ating bayan, yung mga congressman natin, di ba? Ang dami ng pera. Ikaw na ang pinakamayamang congressman. Ikaw na ang ewan ko ba, saan mo ilalagay? Saan mo gagamitin? Ang laki-laki mo na, putang ina ka. Tapos gusto mo pang maraming makain. Anong plano mo? Kayo nangayayat ka. Natin na ito. Kasi ang sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Totoo namang sa budget nagsimula eh. Anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa di ba? Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa ito, 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Ginagawa ang budget kasi bago matapos ang taon para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito,
Ginawa namin ang budget, nagsimula September 2024. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kaya katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin at kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yan sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Sapagkat ito lamang ang budget. Na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala pang resolution ng... Kinalimutan na nga nila yan eh, yung pinakakurap na ganyan. Mantakin mo, saan mo makakakita na pinasa yung budget na blanco? Di ba? Ang lupit nun, Brad. Blanco. Para bagang nagbayad ka sa tao. O ito, bayad ko sa utang ko. Blank check. Di ba? Mantakin mo yung blank check, blank na budget. O ibig sabihin nun, kahit ano ilagay dyan. Supreme Court dyan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga sagot doon sa blanco na yun. Sa mga blanco. Kasi pati yung mga pumirma, Sen, sinasabing, meron ba't kami nagaganyan? Kasi kung tayo ay nasa eskwela, lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Hindi ba, Nelson? Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Mandali yung kasi yan. Kasi kapag matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman, kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. Baka sakali may tumama, di ba? Sabi ni Jen, may low of average. May tsamba ito. May tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, sigurado niya. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko. Ayun. Na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint niyan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Hindi baka sa Malacanang. Ay, sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman, ha? Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan, magsisimula ang debate September, Oktubre. Alam mo, ito yan yung pino-point out ni yung congressman sa Davao, 'di ba? Pino-point out niya yan eh. Para bagang sinasabi niya, sandali, may blanco sa budget. Noong una, sinasabi na mumulitika lang daw siya, 'di ba? Nung congressman na yon kasi maka-Duterte siya, taga Davao na congressman. Pero eventually ngayon, lahat na nagsasabi talaga na corrupt yung budget. So, all along, tama pala yung sinasabi ni Congressman Ungab, di ba? Na tama yung talagang merong discrepancy o may mali doon sa nangyari doon sa budget. Pambihira, Akala ko ba nung una na sinasabi ninyo mali, fake news. Ito. Yeah? Diembre. Opo. O di 3 buwan.
Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Nag-aalala na ngayon Diba? marami. Kasi kapag hindi mo natapos ng Disyembre, marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin. Ano ba? Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Uy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Ha? Ngingisi-ngisi Sa gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. May daladala. Nagsasagutan yung mga blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang taon. Cheque lang yan. Paano ngayon? May blanco ngayon yan. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na blanco yun eh. Oo nga po, no? Hanggang ngayon nga walang umaamin. Sinong sumagot? Hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema paano natin bibigyan ng kasagutan ito. Yeah. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito huwag nang maulit, papaano ito susolusyonan, 300 mahigit na mababata sa Kamara, 24 na senador. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay kunyari hindi tataas sa 4%. Yung ating debt to GDP ratio ganito. Yung ating ekonomiya kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan. Naka-online naman sila eh. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Ikaw naman, DENR. Merong lahat na, DND, lahat na ng ahensya. Magsasubmit ngayon. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Ayan, ito pinapaliwanag kung saan pumapasok yung matinding korupsyon. Bakit siya magtatala lahat? Yan, depende sa pangailangan. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan... nakita ninyo? Supposedly, magsisimula yan sa Department of Budget and Management, DBM, di ba? Pagdating sa... Kasi yan ang inatasan ng pinakapinuno, ng presidente, na mag-ayos ng budget to make sure na balanse ang budget sa bawat departamento. Dapat hindi ito sasapat, yung gastos ay hindi sasapat sa kita. Kasi ganun yan eh. Hindi naman, halimbawa, kung kayo sa bahay ninyo,
Di ba? Hindi pa pwedeng inaayos yun lang yung gastos. Kunwari, 5 yung anak mo, di ba? So ito yung gastos plus meron pa kayong mga bill sa bahay, kuryente, tubig, internet. So ikaw bilang nanay, inaayos mo yung budget to make sure na yung sahod ng asawa mo ay nadidistribute ng tama. Hindi pa pwedeng mas malaki ang gastos kesa sa kinikita. Nagigets nyo? O kung meron mang kikitain, mangungutang tayo sa mga loan o sa negosyo. Kunwari may negosyo ka, uutang ka para itong negosyo na ito ay kumita at unti-unti kang napoprovide sa pamilya. Tapos babayaran mo monthly yung inutang mo. So yung nanay, siya ang nag-aayos niyan. Sa bawat anak, sa bawat gasto, sa bawat utang, sa bawat kita ng iyong asawa. Di ba? Kahit yung asawa mo kumukupit. Ganyan yun di ba? May kabit. Siyempre, pag may kabit, merong kumukupit dyan, di ba? So, ganon. Inaayos mo na. Pero ito matindi. Bakit? Yung anak mong pangalan si Banatbay. Tanginang anak yan, no? Pangalan Banatbay. Gago! Yung pangalan mong anak ni si Banatbay, meron siyang sariling patakbuhin sa buhay. Yung mga gastos niya, yung bibigay mo sa kanya, siya ang may karapatan. Direkta sa presidente. Sa presidente. Direkta sa tatay. Di ba? So, ikaw bilang nanay, ikaw yung DBM, ikaw yung management, budget management, wala kang pakialam sa gastusin ni Banatbay, yung anak mong isa, na pasaway. Di ba? Diretso yan sa tatay. Yung tatay ang bahala dyan. Meron silang kuntsabahan ng tatay. Kung anong gagastusin, saan gagastusin, kung paano income, lahat nandun sa tatay direkta. Ganun ang sistema sa Pilipinas. Yung DBM, hindi niya makokontrol ang DPWH. Ang may control lang yung presidente. Gago! Ano bang pinakakurap na ahensya ng gobyerno? Gago! Sasabihin nyo walang kinalaman yung presidente? Gago! Aling Claire. Sasabihin mo, ay hindi, yung presidente nga ang nag-initiate niyang anti-corruption. Gago! Sinong niloko mo, Auntie Claire? Ha? Sinong niloko mo? Ayan na nga pinapaliwanag na sa'yo Kasi tinanong nga daw ni Marcoleta yan doon sa DBM. Sabi nila, wala. Pagdating sa DPWH, kami dyan, offhand kami. Wala kaming pakialam. Di namin pwedeng pakialaman yan. Usapan na lang nila ng presidente yan. Gago! Tiba-tiba, grabe no. Pinagtatalunan, paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, DBM po. Ikaw ang budget Ikaw ang nakakalam. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama yun ang pinakapundasyon Lahat mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Okay, budget preparation yan. So, lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So, nakatatag na yun, Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula doon sa naitatag na nila
nabuo na nila. Yun yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP. Opo, yun po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Yun. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH. May allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan nyo ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Grabe, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Allocable. Mantakin mo, DBM na mismo magbibigay ng pera. Putang ina, yan ang sinasabing institutionalized. Hindi na nila nanakawin. Bibigyan na sila ng pera ng DBM. Reward. Reward sa pagiging sip-sip nila kay Marcos. Reward sa pagiging tuta nila kay Marcos na hindi nyo kami i-impeach, huwag nyo kami i-impeach. Ito. Ito ang allocation sa inyo. Ito. Basta sip-sip lang kayo. Kami nang bahala. We got you. Kami nang bahala sa mga kabit nyo, sa mga drugs nyo, ganun. Di ba? Ang lupit, ano? Ay, nako, hindi. Ito, ang sinasabi natin dito, it's not Marcos personal. Baka sabihin na iba, personal. Hindi, galing na mismo daw yan sa DBM. So, ibig sabihin, sangkot po ba si Marcos dito? Siya bang nag-utos nito? Ayan ang tanong eh. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse. Tama po. The House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes po, yes. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Representatives. Sa House of Representatives. Ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. Halimbawa, magbigay na lang kayo ng si Congressman Nelson Lubao. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. Ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May ito yung allocable. Para hindi nyo pakikialaman at guguluhin yung budget, bibigyan na lang kayo ng allocation. Ang lupit! Talagang institutionalized. Para hindi kayo magulo, para hindi kayo hati-hati na kayo. Ito, pera sa inyo. Ang lupit! Kaya naman pala nagkukumahog ang mga gago maging congressman. Kahit gumagastos na ng milyon-milyon sa eleksyon. Kasi pansinin nyo gumastos ka talaga sa eleksyon ng milyon-milyon. Mantakin mo yun. Bakit ka gagastos ng ganong kalaki? Bakit ganon ang laki ng milyon-milyon? Bababawi mo pala sa allocation. Allocation pa lang yan, Actually, malamang sa malamang, sistema na yan noon pa. Ewan ko kung kailan nagsimula yung ganyan sistema. Malamang sa malamang. Hindi ko sinasabing sangkot, kasi baka sabihin na iba dyan so, pati pala kay Duterte. Hindi natin sinasabing gayaan. Ang sinasabi lang natin, ganyan na institusyon, kalakaran. Ngayon, kung bakit pumutok ng todo-todo, it is because, aside from the allocation, humuhut-hut pa sila, nanggugulo pa sila, kumukuha pa sila ng iba pang mga ghost project. Gago! Kaya nga yung sinasabi kanina na walang kabusugan, yan yun walang kabusugan. Meron na nga kayong konting korupsyon, pinabayaan na nga kayo para hindi na kayo manggulo, nagpasa pa kayo ng mga ghost project. Sa isa pala sa kasita, pang-areglo pala yun. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So meron kang, may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo ng Kasi bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Nako! Ano kaya kayong leadership?
House leadership. Yan po yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan po yung deputy speaker. Andiyan po yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Kaya naman pala ulul na ulul sila sa pagiging leader. Kasi, pambihira, oo. Kaya pala. Andyan po yung minority leader. Yan, opo. Andyan po yung mga chairman at vice chairman ng appropriations committee. Yan, O magkano naman yan? Ito po. O bukod dyan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay, ba, iba po yung program. Kanino naman yan? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. Anak ka na. May allocation na. Ito, ganito ka-institutionalize ang ating ano. Meron pang for the leaders. Di ba? Yung mga deputy, napakaraming deputy. Aside from that, meron pang unprogram. At yung unprogram na yan, walang iba yan kung hindi presidente. Ang unprogram, siya ang magdi-decide in the future. Ngayon, tinanggal daw yung Ghost Project, tinanggal yung flood control project sa DPWH. Pero, ang laki ng unprogrammed funds. So, para bagang sinabi mo, sige, tanggalin na natin muna dyan kasi ang pangit nung image ng yung salitang flood control. Tanggalin natin dyan. Ilagay muna natin sa unprogram. Gago! Na eventually, ang presidente magsasabi, pag sinabi mo kasi yung program, wala pa siya ngayon. Pag-aalatan. Iaalat mo pa yan sa, in the future. Ano yun? Pag tumakbo yung impeachment, gagamitin niyang unprogrammed funds. Gago! Bago mag-eleksyon, gagamitin yan unprogrammed funds, di ba? Gago! No wonder. Kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, katapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Sandali. Basta, i-ano lang natin. Alam nyo ba kung magkano ang unprogrammed funds ngayong 2026 na budget? Yung kakatapos lang. Yung kakatapos lang na inayos ng inayos ngayon ng Kamara yan, ng House. Ang pinasa ng House na unprogrammed budget na hawak ni Marcos na pwede niyang gamitin kung saan niya trip ay 243 billion. Gago! Tapos sasabihin na naman ni Aling Claire, sino ba nag-initiate ng anti-corruption for the flood control? Kasi may mga meron akong isang napanood na 3 bobong bangag na loyalista na Sino ba nagsimula ng mga vlogger to? Sino ba nagsimula ng anti-corruption na Sino ba nag-reveal ng construction na firm na ganyan-ganyan? Ulul. Lahat yan, paandar lang. Lahat yan, for the views lang, para bagang pinapakita lang sa tao. Kung ipaliwanag nyo ito ang program funds. Saan gagamitin ito? Sasabihin nila, for disaster, ulul. Kita nyo, may nangyayari ba pag disaster? Binebenta nyo pa nga ng 20 pesos na bigas yung mga kababayan natin Di ba? So, ano ibig ko sabihin, mga kababayan? Yung sinasabi nitong 3 bugok na loyalista vlogger na mga bangag na to, na kesyo, sino ba nagsimula ng sino ba nagsimula ng anti-corruption? Di ba si Marcos? Sino ba nag-reveal ng mga kontraktor? Di ba si Marcos? Gago. Tanga lang ang nagsasabing maniniwala ka pa dun. Ang bobo nyo talaga.
bakit kung talagang ayaw niya ng korupsyon para wala ng pagkukuhanan, bakit niya napakalaki ng unprogram? Isipin mo, 1 taon pa lang to 243, next year pa. Paano pa yun? Ipon na ito para sa 2028. Kaya, 243 billion ang program para lang masabing wala ng flood control project. Gago! Yan ang hindi mapapaliwanag ng mga bangag vloggers. Bakit? Tanga sila eh. Inutusan mo lang bumili ng sukayan tapos umihi na sa sariling bahay niya sa loob ng kwarto. Third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tapos. tawag niyan, it's GAB. Gag. So, House of Representatives General Appropriations Bill. Tama. House na siya. O hindi, itataas ngayon sa Senado. Tama, noong isang araw pala siya, napasa na mukhang... Napasa na. pasado na po Nandun na sa Kamara. namin ngayon. Binigyan na kami, nasa online. Opo. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, Magkakaroon ngayon ng tinatawag na bicameral. Hindi, pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang bycam. So, Hindi, ang sinasabi ko sa iyo, kung natapos na yung pagre-revisa, o di nagre-revisa ngayon, teka muna, hindi tayo magkaintindihan eh. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan. So hindi naman nawawala yung total eh. Opo. Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Yung pagkasasalansan na lang. Nasa priority ng, hindi kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. Ang Senado ba, Sen, may allocable din? Halimbawa, kasi... Yun, mamaya na natin na yan. Sige. Ikaw naman masyado ka naman. Masyado. Daan-daan lang. Nag-aawain kayo ni... Hindi sila nag-aaway. Ganyan lang ho talaga sila mag-discuss. Kaya nakakatuwa itong programang ito eh. Muna tayo Sige. Dito. Sa house. Magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng... hindi sila nag-agree. So, merong conflicting version. Tama. Kami ganito eh. Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo eh. 300 kami. Sa isang halimbawa... At saka kayo, wala naman kayong distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito'y distrito kami. National, Ikaw anong distrito mo? National lang niya kami. Bakit? Magkano ilang bang boto mo? Yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes. 8,000 lang ang botante mo. Palagay mo ng binoto ka lang. Ako, milyon-milyon eh. Ako, ilan bang boto mo? 15,845,000. Teka, hindi tayo nagkakaintindihan. Bycam. Ayan. Isang halimbawa niyo dyan, Sen, halimbawa yung pondo ng DMW, di ba? Nasabi niya, pondo niya, ito, hindi, ang gusto namin, taasan. So, hindi mayroon hindi pagkakasundo. Sinabi ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, Alam mo, sa 2.1 na yan hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako ay mga in-house lawyers. Yan, opo. Lawyers sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko yung parang anong tawag doon? Kukuha ka lang ng retainer lang. Mag-retainer yun. Meron kang quota lang dyan eh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Pag sumobra dyan another service fee yan. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Nandyan ang 90% na problema. Sa mo sa gusto, magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan, pero tayong uuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang kako ng ganito karaming lawyers. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, kaya gusto nyo, dagdagan. Wala pa pwede namin dagdagan yun eh. Ayun. So, merong hindi pagkakasundo nga ang Kamara doon sa pondo na yun. Ngayon, magkakaroon ng BICAM ngayon. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon. Dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa BICAM o hindi. Pero nasama na ako ng BICAM nung ako'y nandun sa baba. Nung nasa Kamara kayo. Ginawa lang kaming props. Pinakain kayo namin, pinakain ng marami. Hindi man namin alam kung ano pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh.
Kaya nung sinasama nila ako, ayoko na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-uusap-usap sila. O ngayon, ang pinakahuli, ito yung BICAM. Yan, opo, yan. Ang resulta ng BICAM, ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ng NEP at saka nung GAA, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bunoan, sabi niya, yung allocable 450B. Laki. O isipin mo nga laki yun, ha? Yung leadership 100 B. Ang program 150. Pagkatapos yung diferensya 400B. So maihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. Inassume na natin, ito na ang pangangailangan ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maring nagtiis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Pero ito na yung bale kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. Kaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. Opo, 6.7 trillion ang hinihinging budget. Nung nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Ang nagiging problema, may nawala doon sa mga merong naidagdag. Hindi naman nababago yung kahilingan nila Sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin 400 pesos. Kasi tanggalin natin, ganito yung, kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-jaggle eh. Okay. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So, naapektuhan pala yung proposal na galing mismo doon sa mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Di ba? So, ang dapat ako, siguro kung akong tatanungin nyo ngayon. Para masolusyonan ito, Sen. Sa panig ng mga senador, halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila. Total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, yung palistahan, over and above, yung NEP. At merong nagkakaroon ng konting alingas-ngas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumula ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Parang isiningit, hindi naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi yung insertion, lalo na yung program, na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos lahat ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? So, bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Di ba? Sen, may nagagalit na senador kapag sinabihang meron kang insertion eh. Hindi, kanya amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin ng amendment. Gumamit ka ng iba. O sabihin mo, saging na saba. Yun din yun eh. Nadagdag din yun eh. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Bakit kaya saging na saba, no? Hindi, kasi alam mo, mga kababayan, ginagamit na term yan eh, sa social media. Ayun sinasabi, magkano sa'yo dyan? Isang manok. Yeah?
Isang manok, ibig sabihin 1 milyon. O, siguro, kaya sa ba, billion yun kasi. Ba, sa billion. No. Ang inang corny mo, banat bay, hayom ka. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Maganda itong suggestion ni Marcoleta. Tingnan ko kung may kakagat dito ha. Lahat po ito ha. Lahat. Opposition, minority, majority, lahat. Opo, yung dalawa wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. Yan! So ibig sabihin po noon, di wala na yung allotment, allocable, mga ganun. Kung ano man yung katawagan, kung may allocable, kung merong leadership, kung ano-ano. Ang program mo, halimbawa ba, no? Wala na. Wala na. Aalisin na po doon sa NEP yun. Ganun Para lang maging transparent. Para ngayon walang masabi. Para walang nag-aaway-aaway. Walang nagsisintimiento. Walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan tungkol sa insertion eh. Halimbawa, nung ako'y bata pa, karaniwan, pag bata ka, kayong magkakapatid, nag-aaway-aaway din kayo eh. Opo naman, hindi maiwasan yan. Lalong marami. Kamukha nun. Meron kaming maliit na bola. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan. Para wala na kayong pagawayan. Tinago niya. Wala na kaming pagawayan ngayon. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan. Wala nang alisin na yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertions na yun. Para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Teka, kung walang insertion, paano mangyayari? Kung ano yung NEP, yun na yun? O hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag yun nga yung yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaaral lang lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. Ayusin na lang yun eh. Paano ho? Ayusin. Yan ang maganda. Di ba? Talagang wala. Walang kahit, kung ano man tawag, insertion, amendment, saba, kahit wala. As in, wala, di ba? Wala, maganda po yan, yung suggestion ni Marcoleta. Na lang. Pinakamaganda nga siguro eh. Magbawas pa tayo nung bawasan pa natin. Halimbawa, yung 6.7. Yung pala nakasaksak pala dun yung allocable at saka yung eh. Sabi nyo nga po, cholesterol yun eh. Kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, lahat ng mantika niya lalabas eh. Halimbawa, yung 6.7, Jen. Mag-alis tayo ng 1 trillion. 5.7. Wala namang nawala kasi taba lang ang inalis natin eh. Nga no. Yung allotment lang wala naman tayong vitamin ang inalis Ang inalis natin, kolesterol. Nako, teka. Pero ipapano kala nyo yan? Ayaw niya nung matataba. Putangin na niya. Alam mo na, yung matataba, ayaw niya yan. Sino ba yung lintik na mataba na yun? Ayaw niya yan. Mga ganyan na pinakikialaman mo. Kasama nyo sa Senado, papayag kayo sila dyan. Pinapanukala ko. Mas maganda siguro. Bakit ka mo? Palagay mo ba, hindi kakatigan kung halimbawa lahat naman ang kagustuhan mailayo kami sa ganung klaseng mga usapin. Teka, mabigat yung panukala nyo, sir. Paano magiging mabigat? Hindi ba parang practical? Nag-aaway sila.
Kapag may nasabi sila na, ikaw meron kang ano diyan, meron kang kayo may insertion kayo. May pumapalag. Ito ba ito ba yung mga ngahulugan na wala na akong makikitang this project is initiative by Senador Juan de la Cruz? Wala na sigurong ganun dahil wala na kayong karapatan na maglista nga eh. Di pa paano sina mayor, sina governor, hindi nalalapit kay senador? Wala na rin lalapit sa atin. Wala na. Ganun ba? Di ba basta tayo naman mabigat yung panukala niyo, Sen. ano ba yung ating pinaka-mandato? Gumawa po ng batas talaga. Di ba gumawa ng batas? Meron ba tayong connection doon sa kung anong project ang paggagawa natin? Pero trabaho ba natin yun? Pero sa realidad, Jen, hindi ba natin may pipigit? Yun ang hinahanap ng tao, hindi naman yung nagawang batas po ng mga senador. Kailangan lang ipaliwanag natin sa tao. Nandyan na po. Tinignan po namin yung NEP. Nandyan na po yung mga project eh. Ang inaalis lang naman po namin yung kapangyarihan namin na maglista pa po kami, na baguhin yung nakalista pa dyan. Meron na po nakalagay eh. Paano ito ma-implement, Sen? Kailangan ba ng resolution o kailangan ninyong manumpa o papaano? Pumayag lang sila. Sige, wala nang insertion sa atin. So 24, wala na tayong hihinging anumang amendments and insertion. Wala na. Gentleman's agreement, parang ganon. Kung papayag sila. Sa akin naman, proposal ko to. Senator Marcoleta, sa tingin mo papayag? Yan ang gusto ng taong bayan. Pumayag. Diba? Kasi para tapos na usapan lahat, ha? Siguro, sinasabi lang ni Marcoleta dito dahil siya ay senador, baka pwedeng nila ma-apply sa kanila muna. Mahihiya na siguro yung mga congressman. Tangina, ang mga senador wala nang insertion. Kasi ngayon na nangyayari, kaya pumapayag itong mga senador sa insertion ng mga mambabatas natin sa lower house ay dahil sila meron din. Pero kung wala na talaga, lahat, wala na. As in, hindi na, pati ho yung, sigurado ako, mapapahiya na yung mga, mga mambabata sa lower house, di ba? Tingnan natin. Kasi sa akin, kung wala tayong insertion, hindi naman kalugihan sa akin yun eh. Bakit ako malulugi ron? Sa tantyan nyo, Sen, total... Wala naman akong sinumpaan na tungkulin na ako'y maglalatag ng project. Ang sinumpaan ko, ako magle-legislate ako. Pero teka lang, Sen, mukhang sa tantyan nyo, dahil nakasama nyo naman sila, meron kayong tututol dito? Lahat. Ang tanong ko na, may sasangayon kaya dyan? Lahat tututol. Ewan ko ha. Bakit naman wala? Bakit masama ba yung aking proposal? Tama nga, ideal nga po yan, Sen. Ideal po yan. Sabihin nyo muna sa akin kung yung proposal ko masama. Mabuti po yan, Sen. Ang proposal ko ay transparent. Opo. Di ba? Kung kami po tatanungin nyo, Sen, mabuti po yan panukala ninyo. Bakit mo itatanong kung may sasangayon o hindi? Wala ba sasangayon sa isang mabuting panukala? Parang hindi po ready yata yung 20 yung senador na ayaw ko lang sana ayaw ko naman mag-judge sa sarili ko, no. Icha-challenge sila. Hindi na, bakit natin i-challenge? Ipopropose lang natin. Ayun. Sa session. Kahit saan naman pwede namin pag-usapan yun. Halimbawa, nasa plenary na yung budget. Ayan. Doon pa lang sa pag-umpisa ng budget, halimbawa. Kunyari, merong nagsabi doon ng opening statement. Doon pa lang pwede mo nang sabihin eh. Ayun, propose nyo na huwag nang maglagay. Halimbawa, doon pa lang sa doon sa kauna-una kasi nung nasa house ako, pinag-uusapan pa lang general principles eh. Di nandun ngayon yung mga yung economic cluster. Mga kaibigan, kayo pong lahat ay nandito, nandyan po yung NEDA. Anong pangalan na ng NEDA ngayon? DepDep. DepDep, yes po. Nandyan ang DepDep, nandyan ang Central Bank, nandyan ang Department of Finance, nandyan ang DBM, nandyan ang Department of Trade, nandyan si Secretary Frederick Go. Di ba? Ito po bang 6.7 na ito pwede pa natin bawasan?
Dapat nga ganun eh. Pwede kasi wala namang... Pero ito Sen, paano kung halimbawa ay... Kasi alam niyo naman ang Senado, kayo po ay majority rule, di ba? Majority wins. Eka nga, paano kung hindi pumayag ang karamihan doon sa proposal ninyo? Wala akong magagawa sapagkat alam mo naman ang Senado o ang Congress deliberative body ito. Yes, yun na nga po. Oo, kung ano na pag-usasan mas ang marami. kaya ko lang sabihin, ipahayag ko kung ano yung mabuti para sa akin. At kung halimbawa, naintindihan nila na mabuti, kagaya ninyong dalawa, at least naunawaan ang aking hangarin na para kami makaiwas sa anumang kontrobersya pa man. Anumang kontrobersya sapagkat yung insertion na yan ay nagkaroon na ng negative connotation. Nagkaroon ng masamang impresyon sa ating mga kababayan. Hindi ba magandang pasimula na wag na muna nating wag na muna tayong sumali dyan. At least tayong mga senador, pumayag tayo na wala nang amendment o wala nang insertion sa panig natin. Kung wala sa inyo, kasi di ba, dalawa yan eh. Paano kung ang lower house po eh, meron na sila, kaya na-submit na po sa inyo yung budget bahala sila. Ang sa akin lang, ang aking ina-address, mga kasama ko sa Senado. Baka naman pagdating ng araw, bago natin ito ay mapapirma sa Pangulo, baka magmungkahi din sila. O sige, alisin na rin yung sa amin. Di ba? Sen, duda ako dun. Pilitin nating ibaba yung 6.7, gawin na lang nating 5.7. Di ba? Kasi sa experience natin, kamukha nitong 2025 na ito, hindi pa natapos. Oktubre pa lang. Ito, lumitaw na ang napakalawak at napakalalim na anomalya dito sa flood control. Hindi naman pala napunta sa ikabubuti ng ating mamamayan. Nalustay mahigit na 1 trilyon. Hindi pa natatapos ang taong ito. Sa mga tuwid, hindi natin kailangan yung 1 trilyon. Napalabas natin, taba lang pala ito eh. Pero kung wala itong taba na ito, wala sanang pinagawa yan. Tama po. Ako sa tingin ko, napakaganda po niyang panukala niya para maalis na rin yung kontrobersya sa 24 na senador. Kung ang pag-uusapan ay insertion, amendments, o ano man ang tawag dyan. Sana lang, ano? Kung may nakikinig man kayong kasamang senador ngayon, sumuporta. Meron na. Meron na ba? Meron na akong alam na susuporta dyan. Sino? Si Senador Rizon Tiveros. Kasi sa kanya ay masama talaga insertion at ayaw niya yan. Hindi lamang siya, si Senador Lacson. Di ba? Tatlo na kayo. Mulat sa pool hindi sana. Tatlo na kayo. Hindi, kasi meron iba dyan ayaw din eh. Pero totoo, nakalista meron eh. Ayaw lang sa salita. Kala nyo, swak na si Ontiveros ha. Sabi ni Janice meron nga dyan sinasabi ayaw lang pero sa totoo lang meron. Gusto ko yung mga banat ni Sir ha. Senador... ang alam ko si Senador Lacson, ayaw niya yung... Kasi nga siyang nagpasimula eh. Noon pa man. Magtatanong ako, bubusisiin ko yan. Kung bakit yan ay pinayagan. So, ibig sabihin nun, siya man, ayaw niya. So, sa makatwid, baka siya pumayag din sa aking proposal. Tatlo na sila dyan. Baka meron ko pa naiisip. Paano maging tatlo? Dalawa nga lang yung sinabi ko sa'yo. Dalawa nga lang Ayaw din daw. Huwag kayo maniniwala kay Ontiveros. Binabalansin nila para hindi naman masabing ayaw. Tinatanggi niya na hindi siya payag sa may insertion. Tinatanggi niya pero meron siya kaya hindi pa natin sigurado kung ano. Tinatanggi niya pero meron siya. Ang kanyang posisyon. Palagay ko, ayaw talaga niya. Nadala lang nyo kayo, damdabi kasi lahat. Halimbawa, tatlo na kami. Ako naman, masaya na ako pag nakakuha na ako ng dalawa. At least may pumanig sa akin. Paano kayo mga tao dyan? Kaya yung mga halimbawa, yung mga kaibigan naming senador, mga kaibigan naming mga mayor, mga barangay kapitan, pasensya na po kayo total nandyan naman po sa NEP, nakita naman po namin. Ang gawin na lang po namin, tulungan namin kayong bantayan na yung pong nakalista rito talagang papunta sa inyo para hindi na po makuha ng kung sino-sino. Buti sana kasi meron hong mga governor, mayors, LGUs na wala namang kayo kausap doon sa national government, hindi sila nakakalapit.
hindi napapasok yung proyekto po nila sa lokalidad. Ay, nandun, nakita ko yung sinasabi mo,